na alive ang umaga mo, para diretso na buhay ang dugo mo, para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa pong magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes na, ngayon po ay Setyembre 24, taon 2024. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Totong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Dating Presidential Spokesman, Attorney Harry Roque, nagpasaklolo na sa Korte Suprema. Arangkada Balita. Sinasabing dating hepe ng PNP na posible raw tumulong sa pagtakas ni Alice Guo. Chismis lang. Ayon yan kay PAGCOR Vice President Raul Villanueva. Arangkada Balita. Pagbaba ng presyo ng bigas, asahan na raw sa susunod na buwan, simula sa susunod na buwan, ayon sa Department of Agriculture. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 4 katao patay dahil sa paglubog ng isang bangka dyan sa Greece. Arangkada Balita. San Beda Red Lions wagi kontra JRU Bombers sa NCAA Season 100 Men's Basketball Match. Arangkada Balita. Sa showbiz, Pinoy lead singer ng bandang Journey na si Arnel Pineda nanghingi raw ng paumanhin sa kanyang fans. Arangkada Balita. At antabayanan natin ang kung makakaabot itong viral na balita dahil hayop pa ba ito o tao na? Alamin nun natin yan maya-maya lang. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning at kami po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ka ng mga umaarangkadang balita, nagpasaklolo na si dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque sa Korte Suprema para pigilan ang kautusan ng Quad Committee ng Kamara na ipatupad ang warrant of arrest laban sa kanya. Sa inihahing petisyon sa Supreme Court sa pamamagitan ng anak ni Attorney Roque na si Bianca, hiniling nito na maglabas ng writ of amparo at temporary protection order o TPO upang pagbawalan ang Quadcom na ipatupad ang mandamiento de arresto na inisyu laban sa kanyang ama, pagbawalang padaluhin ito sa pagdinig at pagsumitihin ng mga dokumento. Iginiit ng anak ni Attorney Roque na nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan ng Quadcom at inabuso rin ng mga miyembro nito ang legislative power na mag-imbestiga na dapat ay nasa ehekutibo at hudikatura. Matatandang ipinaaresto ng Kamara si Attorney Roque matapos siyang ipasight in contempt dahil sa hindi pagsusumite ng mga ipinasabinang dokumento. Arangkada Balita. Samantala, ito naman ay kinasasangkutan ng may bahay nitong si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque
Matibay naman daw ang ebidensyang hawak ng House Quad Committee laban kay Ginang Myla Roque, ang may bahay nga ni Attorney Harry Roque. Tinukoy ng komite ang pirma ni Mrs. Roque sa isang kasunduan sa UPA kasama si Son Liming, isang puganteng Chinese national na may kasong pandaraya sa China na anilay malinaw na patunay ng kaugnayan sa pogo ng mag-asawang Roque. Tinukoy din ng Quadcom ang pagkakaaresto kina Son Liming at Wang Keping sa isang bahay sa Benguet na pag-aari ng PH2 Corporation na pagmamayari din ng Bianchama Holdings na kumpanya ng pamilya Roque. Lumalabas nila na nagpapaupa ang pamilya Roque ng kani-kanilang mga ari-arian sa mga puganteng Chino na sangkot sa mga scam at illegal pogos. Kaugnay nitong muling hinamon ng Quadcom ng Kamara ang mag-asawang Roque na humarap sa kanilang pagdinig. Arangkada Balita! Muling tinanggihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ng Quad Committee ng Kamara na dumalo sa pagdinig kaugnay sa extrajudicial killings noong kasagsagan ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ito ayon kay dating Presidential Chief Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ay makaraang bigyang diin ng dating Pangulo sa kanyang Viber message na useless exercise lamang ang pagdinig, wala umanong saysay. Matatandang inihayag ni Manila 6th District Representative Benny Abante na plano ng House Joint Committees na imbitahan si dating Pangulong Digong kasunod ng mga pahayag ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na kasama ang pangalan sa narco list dahil hindi nito sinuportahan si Duterte noong 2016 presidential elections. Sinusubukan pa rin anya ng Kamara na imbitahan ang dating Pangulo upang marinig ang kanyang panig kaugnay sa mga alegasyon na ibinabato laban sa kanya. Matatandang umpisa pa lamang ng imbitahan ng Quadcom si Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa na dumalo sa House Drug War Probe pero parehong kapwa tumanggi na dumalo sa pagdinig. Arangkada Balita! 10 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, inamin ni PAGCOR Senior Vice President Retired General Raul Villanueva na hearsay o chismis lang ang impormasyon na isang dating hepe ng PNP o Philippine National Police ang sinasabing tumatanggap ng buwanang payola mula sa Pogo at tumulong kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng bakapuslit ng bansa. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Leo Francisco, inamin mismo sa kaniya ni Retired General Villanueva na walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa impormasyong inilabas nito sa Senado laban sa isang dating hepe ng PNP. Dahil dito, posibleng hindi na magsagawa ng investigasyon ang CIDG kaugnay sa nasabing issue. Samantala, wala pa namang desisyon ang Philippine National Police kung magsasampa sila ng kaso. Ito na, laban kay Retired General Villanueva na nagdulot nila ng masamang imahe sa organisasyon at sa mga dating pinuno nito. Arangkada Balita! So, abangan po natin ang mga reaction po ng mga dating PNP chief. Do meron silang Ikaw ba statement dating PNP chief? kahapon. Gagawin mo? Kung sino man siya, di ba? 24 yan. Yung iba dyan, wala na. Patay na eh, no? Patay na yung iba. Di ba? Yumao na. So, 24 na lang. ilan ba lahat? Kung ilan 30. man yan. Kung ilan man yan, di ba? So, antabayanan po natin kung ano ang maaari pong mga maging legal repercussions Yan. nito pong ginawa na pangunguryente ni Tawag sa atin yan sa media, kuryente. na kuryente po, no? Saan niyo naman Chismis kaya lang. nakuha yun? So, Diba? yan po. Si Senator Ping. Naku Senator Dating Ping. Senator Teka lang. Ping Lacson, Senador Ronald Bato de la Rosa,
Pati si dating PNP Chief Barts, si Nicanor. Uy, favorite Bartolome. natin yan. Hello, General. Opo, Bait sa atin good si morning General. po, Good morning, General Bart. Barts. Ayan, sa mga, ang dami nung, pati pala si Dami. dating General Eliazar. Ay, Diba? Eliazar. Si Giler. Guillermo Eliazar. Diba? Pati si Oscar. Lahat na damay ho. Kaya, kasi sinabi niya isang dating hepe ng PNP. So, ibig wala sabihin, namang parang clue. guilty ka na. Parang may duda na sa'yo pagka Ano yan, ikaw blind yung dating item? naging blind item. Mahirap yun. Sige, abangan ho natin kung ano rin ang magiging reaksyon ng Senado hinggil nga po sa nakuryenteng impormasyon mula po kay PAGCOR Senior Vice President for Security Retired General Raul Villanueva. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, asahan na ang matatag na supply ng bigas at presyo at pagbaba ng presyo nito sa bansa sa susunod na buwan. Sa Oktubre ay anihan. Ito ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa ay tulad na lang ng ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mararamdaman na ang pagbaba ng presyo dahil yun na nga inaasang anihan po ng palay at ang pagdating ng imported rice sa bansa. Naasahan niya ng DA na makakapag-ani ng 20 milyong metrikong tonelada ngayong harvest season. Nilinaw pa ng opisyal na inaasang 400 hanggang 600 metric tons na pagkalugi kada taon ay nasa loob pa rin ng limitasyon tulad na lamang ng epekto ng mga nakaraang bagyo kung saan naabot sa 420,000 metric tons ang nawala. Dahil dito inaasahan na mula Oktubre hanggang Enero ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa presyo ng bigas. Arangkada Balita! Tinaningan naman ng Philippine Ports Authority ang mga consignee ng mga nakatenggang bigas sa North Harbor, Manila na alisin na nila ang kanilang shipment hanggang sa katapusan ng buwang ito. Ito ay matapos magbigay ng ultimatum nitong si PPA General Manager Jason Tiago kung saan kapag hindi pa nakuha ng mga consignee ang mga bigas ay idedeklara itong abonado ng Bureau of Customs. Ayon kay GM Santiago, wala silang kapangyarihang magsampa ng kaso laban sa mga consignee na nag-overstay ng kanilang mga kargamento sa pantalan kaya't ipinauubayan na lamang ng PPA sa BOC ang pagpapasya kung anong gagawin sa mga nasabing kargamento. Nagdag pa ng PPA official, ang Department of Agriculture ang gagawa ng aksyon sakali mang mapatunayang may hoarding ng imported na bigas na naganap sa kanilang mga pantalan. Arangkada Balita! Sa oras na 16 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Nahin natin si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ito po ay kaugnay sa tollways. Pagpapatupad ng patakaran sa tollways, posibleng maurong muli kapag hindi pa rin naging episyente ang sistema pagsapit ng Enero ng susunod na taon. Yan po ay kaugnay sa RFID. Patrol 13 Gilbert Perdes. Posibleng maurong pa lagpas ng Enero ng susunod na taon ang pagpapatupad ng penalty sa mga lalabag sa RFID policies kapag nakitang hindi pa rin natutugunan ang mga issue sa operational system ng toll operators. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Toll Regulatory Board Executive Director Alvin Carullo na sa sandaling makita nilang hindi pa rin epektibo o hindi pa rin nakakamit ang tinatawag na efficiency sa toll operation system pagsapit ng Enero ng susunod na taon, maaari ulit iurong ang pagpapatupad ng penalty sa mga motorista. May nauna na kasing kautusan sa DOTR Secretary Jaime Bautista na iurong na muna sa Enero ang pagpapatupad nito mula sa huling impormasyon na October 1 implementation para makuha pa sila ng mga feedback mula sa publiko at sa mga toll stakeholders. Ilan sa mga reklamong natatanggap ng DOTR at TRB mula sa mga motorista ay ang depektibong RFID tags o stickers at readers kaya hindi maiwasang nagkakatrapik o
mahaba ang pila ng mga sakyan sa mga toll gates. Hiling din ng ibang motorista na hindi naman madalas dumaan sa expressway na huwag silang i-require na mag-load ng malaking halaga dahil natetengga lamang ang kanilang mga load o ang pera dahil paminsan-minsan lang naman silang dumaan dito. May ilan ding reklamo na di umano mabagal ang pag-update sa balanse ng load kaya hindi na monitor ng may-ari ng sakyan kung may load pa sila o wala na. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 18 minuto makalipas ng 5 ng umaga, panukalang batas kaugnay sa pagtatayo ng evacuation center sa bawat syudad at munisipalidad sa bansa. Aba, good news ito ha, aprobado na sa Senado. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong imandato ang pagpapatayo ng evacuation center sa bawat syudad at munisipalidad sa bansa. Ito ay ang Senate Bill 2452 kung saan 22 senador ang bumoto ng pabor, walang tumutol at wala din nag-abstain. Giit ni Senate President Pro Tempore at Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jingoy Estrada, bilang nangunguna ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na pinakamalapit sa banta ng natural disaster, kailangan pagtibayin ang isang batas na makatutulong sa ating mga kababayan na makaagapay sa mga dumadaang kalamidad. Sinabi ni Estrada na ang mga itatatag na Ligtas Pinoy Center ay magsisilbing ligtas na matutuluyan na mga kababayan nating maapektuhan ng mga kalamidad o anumang emergency. Ididisenyo ang evacuation center na ito para matugunan ang espesyal na pangailangan ng mga matatanda, persons with disabilities at mga kabataan. Dapat din anyang ang itatayong Ligtas Pinoy Center ay nasa lokasyong ligtas mula sa anumang danger area at dapat kayanin nito ang lakas ng hangin hanggang 300 kilometers per hour at hanggang 8.0 magnitude na lindola. Umaasa Senator Estrada na sa pamamagitan ng panukalang ito, masusolusyonan na ang problema sa pagkakaantala ng pagkakatuto ng mga estudyante dahil ginagamit ang mga classroom na temporary evacuation center kapag may bagyo, lindol o baha. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang na balita, pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas sa India at Italy isinulong ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Verdes. Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang India at Italia. Ito ay sa presentasyon ng credential sa Malacanang ng mga bagong ambassadors ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagdating ng bagong Indian ambassador na si Harsh Kumar Jain sa harap ng pagunita ng ika-75 taon ng matatag na diplomatic ties ng Pilipinas at India. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na mas marami pang magiging kolaborasyon ang magkabilang panig. Samantala, sinabi naman ni Pangulong BBM kay Italian Ambassador Davide Giglio na espesyal na puso ng mga Pilipino ang Italia dahil bukod sa ugnayan sa diplomasya, ito rin ang pangalawang bansa sa Europa na may pinakamaraming Pinoy. Umaasa din si Pangulong Marcos na makakahanap sila ng mga bagong oportunidad sa patuloy na pagtutulungan ng dalawang bansa. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, kuha tayo ng latest report mula sa mga lalawigan. Pagwas lang sa isang barangay chairman sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, iniimbestigahan na raw ng mga otoridad. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Ronald Idol Domingo. Idol? Iniimbestigahan pa rin ang pamamaril sa Barangay 5 sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte kung saan ay ang naging biktima ay ang barangay chairman na si Barangay Chairman Francisco Pagay
Jr. Ayon sa mga otoridad, lumalabas na nagtamo ng 8 sugat sa katawan ang nasabing barangay chairman. Gayunpaman, tumanggi si Police Lieutenant Colonel Paul Benedict Parado, ang bagong chief of police ng nasabing bayan, na magbigay sa buong detalye. Wala pang manusyang impormasyon dahil pinalitan pa rin niya ang na-relieve na si Police Major Reginaldo Dalipias. Sinabi ni Major Colonel Parado na magsasagawa ng mas malalim na investigasyon tungkol sa nasabing krimen. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidul Domingo, nag-uulat bilang may tulong lakas, DWIC, at pabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pa ring balita, itinanggi ng mga rice importers sa bansa na kanilang iniipit o ino-hoard ang mga inangkat na bigas sa mga pantalan. Ito'y matapos ang alegasyon na kanilang itinatambak ang mga ito hanggang tumaas ang presyo. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, mabilis namang kinukuha o inilalabas ang tunay-tunaladang bigas na halos ngayong buwan pa lamang dumating. Binigyang diin ng grupo na kung wala namang problema sa kanilang mga dokumento, ay agad naman nilang inilalabas ang mga kargamento na umaabot lamang ng 7 hanggang 10 araw na nanatili. Dagdag pa ng PRISM, posibleng isolated lamang ang kaso ng mga nakatengkang container na kargado ng 20 million kilos ng bigas na nagtagal ng 8 buwan sa mga pantalan. Partikular po dyan sa Manila International Container Terminal. Arangkada Balita! Sa iba pang balita at latest mula sa Filipino Mirror, nako, kamot ulo na naman daw ang mga motorista. Dahil po yan, kasado na ngayong araw na ito ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Batay sa report ng Department of Energy, magtataas ng piso at 10 sentimos ang halaga ng gasolina kada litro at 20 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Habang wala namang inaasang paggalaw sa presyo ng kerosene. Mula sa pagtuntong ng 2024 hanggang ngayong buwan ay umabot na sa halos 6 na piso ang net increase sa kada litro ng gasolina, 2 piso naman sa diesel at mahigit 6 na piso sa kerosene. Paliwanag ng DOE, ang pagbawas ng interest rate ng US Federal Reserve ang dahilan kung bakit tumaas ang demand ng mga produktong petrolyo, dahilan din upang tumaas ang presyo nito. Arangkada Balita! Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras! Hindi po namin binabati ng happy birthday si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. At 5:26 na po ng morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita! Tayo po ay nasa ikalawang sigwada na ng Arangkada Balita sa oras ng ganap ng alas 5:30 na po ng morning. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, tanggap tayo ng report. Pangulong Marcos may paglilinaw kaugnay sa Love for All project ni First Lady Liza Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perez. Walang anumang pondo na ginugugol ang pamahalaan sa Love for All project ni First Lady Liza Arneta Marcos. Payag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna na maigting na ginagawa ng pamahalaan para mailapit ang serbisyong medikal sa mamamayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ayon kay PBBM, walang kinukuha sa national government ang nasabing proyekto ng unang ginang na naglalayong magbigay ng libre at accessible na healthcare services sa mga Pilipino. Ang nangyayari, paliwanag ng Pangulo, ay mga kaibigan ng First Lady ang nagsasama-sama para maitaguyod ang proyekto na nagsimula pa noong nakarang taon. Bukod naman sa medical mission at outreach program sa iba't ibang parte ng bansa, ay kabilang din sa proyekto ng Love for All ang pamamahagi ng mobile clinics sa mga mahirap o remote areas. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Totong Lakas,
DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, tayo po ay pinalag sapagkat makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board kaugnay po doon sa makailang beses na pagpapaliban sa no RFID, no entry tollway rule sa mga expressway. At nasa kabilang linya po natin si Ginoong Julius Corpus ng TRB o ng Toll Regulatory Board. Spokesman po siya ng TRB. Magandang morning po muli, Sir Julius. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Sir Drew at Ma'am Judith, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay dito sa inyong programa sa DWIC. Opo. Good morning, Sir Julius. Salamat. Good morning po, Ma'am Judith. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo, Sir Julius. Sir Julius, bakit na atras na naman ho from October 1 tapos naging January 2025? Ito pong policy po na ito. Opo, tama po kayo, Sir Drew. No? Ito po napagdesisyonan ng kalihim ng kagawaran ng transportasyon, who happens also to be our chairman sa PNP po, no? Na ipagpaliban muna ang full implementation itong Joint Memorandum Circular. Ito po bunsod ng sa mga nakalap namin mga inputs, suggestions, comments, kung paano natin mapapaayos pa ang pagpapatupad nitong Joint Memorandum Circular sa darating na panahon. And ang panahon binigay po sa atin muli ng ating mahal kalihim ng kagawaran at transportasyon ay sometime in 2025. At ang hangarin po niyan ay number 1, upang dito sa parte ng mga toll operators at toll concessionaires ay maisaayos yung mga natitira pang issues and concerns sa kanilang mga sistema. Ano? May mga reklamo pa rin tayong tatanggap. Okay. Hindi naman natin pinagkakaila na paminsan-minsan hindi kaagad bumababa sa lane na level. Okay. Kaya kuminsan kahit na may load yung ating mga motorista ay hindi kaagad kasi bumababa yung sa lane level ay akala nila wala silang load. So isang bagay po yan na inaayos siya ngayon at hindi naman po karamihan yung mga ganyan mga pangyayari. Nangyayari pa rin pero hindi naman hugaan karamihan. At di ba pang mga issues gaya yung sinasabing unreadable tag na yung RFID hindi mabasa kasi may mga iba-ibang dahilan So, yan. ipa-fine tune pa, Sir Julius? Yes, tama po. Kailangan pang plansyahin lahat yan. Natin, ang pagsasaayos po natin ay para rin naman po sa kapakanan. Hindi lamang ng ating mga motorista, pati na rin po ng mga toll operators sapagkat the more that they fail in the delivery, the services that is required of them, the more expenses they will incur and sa kanilang operation systems at the same time sa mga penalties na pwedeng ipataw sa kanila. Okay. Sir, by January or Feb, linawin lamang ho wala pang exact date kung kailan ito talaga yung ipatutupad yung full implementation nito. So, yun masasabi lamang ho natin target date pa lamang ho yun, target within January or until Feb, Sir Julius? Tama po kayo, Sir Drew. Ang binanggit po ay ang taon ng 2025. Yes. At it can happen any day of 2025 of January of 2025 or even further kung kinakailangan. Hindi naman ho yung nagsasabing, definitely gagawin na natin yan, implement na natin yan. So magsasabay-sabay po lahat ng ating mga programa in relation to the electronic toll collection po ng ating mga expressways, yung ating interoperable
interoperability project, yung ating bagong minimum performance and standards and specifications, yung ating revised Collection implementing system. rules sa yung ating mga collection systems. Yeah. At yun pong pagdeklara muli ng ating DOTR na magpapatupad na tayo ng cashless sa lahat ng expressways. Cashless payment Although na. gusto natin iliwanag na bagamat pwedeng i-declare yun muli ng ating DOTR, ay hindi naman po natin ipagbabawal o pipigilin o hindi pagbibigyan pa rin po naman natin ng pagkakataon. May exemption talaga. May exemption to the rule. Magkakas pa rin. Sir Oo, Julius, may exemption to the rule. transaction. Mhm. Yes, Okay. opo. Kasi totoo naman, yung mga kababayan po tayo, paminsan-minsan lang naman talaga gumagamit Yes. ng oo. ating Totoo naman. mga expressways. Kaya we are getting those feedbacks positively by giving them also a consideration by allocating an exceptional transaction lane for all of these things para sa ating mga motorista. Mm-mm. So, maglalagay din kayo possibly, Sir Julius, ng ano tawag doon? Ng lane for yung wala talagang gamit ng RFID. Yung miminsan lang na binabanggit nyo. opo. Yung miminsanan lang dumaan ng mga toll gate, mga Oo. ganon. Tama po, Ma'am Judy. Hangarin naman Very po good. nitong ating cashless and cashless Siyempre, toll collection oo. through electronic toll collection system is to facilitate transaction and travel ng ating mga motorista sa ating expressway. Even ngayon po, despite yung mga issues na nangyayari, makikita niyo naman na mas mabilis talaga kung kayo maayos yung inyong transaksyon sa RFID or Yes. ETC natin, di ba, Ma'am Judy? Totoo naman po. Ibang Oo. segundo lamang nakakalabas na po kayo Right. o nakakapasok kayo sa ating In fact, majority po ng ating mga motorista na gumagamit na ngayon ng ETC ay nakikinabang dito sa ating ETC or RFID cashless collection system. Opo. Subalit nangyayari kasi meron pa mga outstanding issues na kailangan ayusin Yun. at may mga motorista pa rin na kailangan nating gabayan sa Tama. responsable at maayos ding paggamit ng ating mga RFID lanes. Kasi Opo. yung iba, alam naman wala ng RFID, doon pa rin sumusuot, doon pa rin nag-e-enter. Yung iba, alam naman nilang wala na silang loads, doon na lang sa lane din sila pupunta, Pipilitin pa. imbes na doon sa cash lane. Kasi doon na lang sila magbayad. Lalo po kasi ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng traffic slowdown at sumahaba po ang traffic natin. Kaya malaking bagay po itong timeline na binigay pa rin ng ating mahal na kalihim ng DOTR. Upang maisaayos hindi lamang on the parts of the toll operator na and lahat, concessionaires, pati na rin dito sa ating mga motorista na wala pang RFID o hindi pa masyadong responsable sa pag-load nila o hindi pa masyadong nakakaalam kung paano gawin ang mabilis na pag-load ng kanilang mga account. Sir Julius, opo, ma-interrupt ko lang ng konti yung aking si Ma'am Judy. Yung bang kanina binabanggit ninyo yung mga toll operators, may mga inputs ko ba sila? Nagkaroon ho ba ng another consultation or meeting between the operators, TRB or Even with, DOTR? commuters group. Commuters yung kanilang consultation. Na-consult ho ba? Baka meron ho kasi sila pong inputs na maari pong makatulong din, sa pagpapatupad po nitong policy po na ito. Ito pong programa na ito. Sir Drew, nag-conduct po kami muli ng public consultation last week. Noong Last Martes, week? yung pong ating, Okay. last week, yan po yung in-announce natin sa ating mga kasamahan sa media, pati na rin sa ating website. At may mga dumalo naman pong mailang mga stakeholders na Opo. gaya ng motorist groups. At the same time, yung iba naman, nanood at sumali dito sa ating streaming, FB streaming mode kasi hindi makapunta dun sa aming public consultation. Nagbigay din naman po sila ng kanilang mga suggestions, comments, at patuloy po kaming tumatanggap, Sir Drew. No? Hanggang sa ngayon, kung meron pa po mga suggestions, mga comments,
mangyari lamang po, submit lamang po sa aming tanggapan yung inyong mga suggestions or comments or inputs or clarification. Sa ganun, maisama po namin sa mga information na kakailanganin ng aming mga pamunuan sa kanilang pagkonsidera dito sa ating Joint Memorandum Circular at saka yung ating mga MPSS at saka yung revised IRR. Opo. Sir, bilang mga panghuling katanungan na lamang po, ano ho yung mga, kumbaga, dapat pa nating sa amin, sa mga motorista, di ba? Baka meron ho kayong mga kailangan pa panawagan bukod pa sa Actually, mag-load, maputol kita, partner, Sir RFID Julius. sticker. Meron pa tayong 4 months, mahaba-haba rin Ay, yan, mahaba pa. O, October, November, December, January. Matulungan din natin ng TRB, di ba? At para makapaglatag kayo, kumbaga ma-fine tune nyo yung mga dapat plansyahin dyan po sa programang yan. Sir, yung mga RFID ho natin, halimbawa, yung kasi sa ibang bansa, malayo pa lang, nababasa na eh. Nadedetect na eh. Di ba? May mga kailangan pa bang baguhin mismo doon sa infrastructure itself, yung sa mga facility na dyan sa mga expressways, sa mga tollways? Tama po kayo, Sir Drew, no? One of that I-upgrade is yung technical capability of the equipment. Diba? Yan po ay kasama na rin dito sa ating MPSS at saka IRR na ating binabalangkas ngayon. Kung saan mas dapat magiging mabilis ang detection nitong mga equipments nila sa ating mga RFID. Kung hindi, ay mapapatawan po sila ng multa. So, ang mga toll operators at toll concessionaires are aware of this. And in fairness to them naman po, Sir Drew, they are, in fact, upgrading yung kanilang mga equipment. Subalit siguro may mga pagkakataon pang hindi pa 100% yung kanilang... Hindi pa kompleto. Oo, kompleto. Kaya itong panahong ito ay meron silang pagkakataong ayusin lahat. Yung mga ganyang mga pagkakataon. Pag ba naayos nila yan, kompleto nila yan, wala bang magiging dagdag? Ito na naman sa Julius. Dagdag toll, lalo. At the end of the day, yun na naman ang tanong natin, di ba? Pinaka-importanting tanong, magtataas ba? Opo. Alam niyo ho, Ma'am Sir Drew and Ma'am Judith, ito po habang pinag-uusapan, inaayos at mga bagay-bagay na ito, we have not come up with any meeting regarding yung kailangan magtas tayo ng toll fee dahil nag-ayos tayo ng mga ganito. Hindi po kami umabot baka bawiin pagkakataon. At kung sakasakali man po that they will file itong mga operators and concessionaires natin, sisiguraduhin po namin na pag-aaralang mabuti kung nararapat ba o hindi. Alright. At malalaman niyo po yan. Opo. Naku. Dapat sa makatwiran tayo. Antabayanan namin yan, Sir Julius, sa mga susunod na araw. Dahil habang bago mag-holiday season, may undas pa. So, Undas, dyan natin masusubukan din. Uy, oo nga pala, mabanggit lang natin. Sir Julius, di ba, madalas pag may mga ganyan, yung long weekend, tapos may undas, haba mga niyan. ambulant vendors sila di ba? Kahit na hindi ka na, dumire-diretso ka na lang, naglalagay pa ng mga extra lane para lang makapagbayad ka. Tama Diba? po. Tama po kayo, Ma'am Judith. Ngayon po kasi, noon kasi yung CAS, ang ating ambulance vendors, kung maalala niyo. Yes, diba? opo. May mga dyan, tumatanggap sila ng CAS. Madami. Kasama po yan sa mga paghahanda. Pero, dito sa mga RFID links po natin, meron din tayong electronic ambulance vendors yung tinatawag. May hawak silang handheld equipment. Opo. Kung saan, kung yung mga medyo humaba yung traffic, ay doon po nila tinatap yung inyong card para makadire-diretso kayo kung minsan. So those are one modernized ambulance seller na ginagamit po natin sa mga ETC lanes po natin. Sir Julius, may pahabol ako. Doon sa revised guidelines, magkano ho ba ang multa? Ano na ho ba yun?
Na ba kung sakali? Kumbaga, may tawad pa ba yun? May tawad. Para niya, may discount pag senior. Sir Drew, hayaan nyo kasi yung mga penalties po, syempre under the jurisdiction po ng LTO. Yan, Opo. no? Kasi these are traffic laws and rules and regulations under the jurisdiction po ng ating kasama ng ahensya, ng LTO, and we respect them on that. We will give input, but we are based on what we receive from the motoring public, like you also. But ultimately, the one who decides on penalties is the person, yung agency po ng LTO, which we respect so much. Alright. Okay. Sige po. Dako, Sir Julius, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan sa ating mga motorista. Opo, Sir Dren, Ma'am Judith, maraming salamat po sa pagkakataon na nagpapasalamat po kami sa tulong na binibigay niyo sa amin na maibigay ang mga tamang informasyon at information para sa ating mga motoristang gumagamit ng ating mga expressways. Nabigyan po tayo muli ng pagkakataon na i-extend yung implementation nung mga penalties ng Joint Memorandum Circular by 2025, sometime January. Pero ganun pa man po, hinihikayat naman namin kayo na sana magpakabit na rin po kayo ng RFID within the soonest possible time. Kasi yung iba kasi nag-aantay pa no? Kung ilang deadline na, at saka na sila magpakabit. Ugali natin yan, Sir Julius, last minute di ba? Last minute. So habang meron pong pagkakataon, hindi libre naman po yan. Baka naman po, hindi, ano po, yung load niya, yung minimum load, yun lang kailangan ninyo para kayo makagamit sa unang pagkakataon. At wala pong maintaining balance na kailangan. So sana naman po habang may pagkakataon pa, maluwag pa, ay magpakabit na po kayo ng RFID. Nakikita niyo po, maayos man po yung magiging yung mga nararanasan pagpanakanakang problema at nakikita niyo na po na mas mabilis talaga kung naka-RFID kayo kesa nagpapayot kayo. Sir Julius, last na. Opo. Magkano ba yung minimum Opo. sa RFID pagka first time kang kukuha? Wala pong minimum, depende walang po kung saan kayo lalabas. Depende. Okay. So, depende. Tatanungin po 500. kayo, Ma'am Judith, Opo. kunwari, yan, dito kayo sa SLEX, sa papunta. At dito kayo sa... Yung inaabangan namin sana, unified na. Tatanungin po kayo, saan po ba yung punta ninyo? Saan po ang seat ninyo? At yun po, yun ang babayaran ninyo. Oo. Pero syempre, dapat magpasobra tayo, di ba? Ang inaabangan namin, Sir Julius, yung unified na Ayun. Yun Isa ang- pang maganda yan, Oo Sir nga, Julius. oo. Unified. SLEX, iba. NLEX, iba. Opo. Oo nga. Kasama po yan, Sir Ma'am Judith and Sir Drew, na targeted date of implementation din po Yun. yan is by January of Good. 2025. Hopefully, umaasa po kami dyan, Sir Julius. Oo nga. Support kami dyan, Sir Opo. Julius. At salamat po, Thank Sir you po. Julius, sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo at God bless po. Ingat po kayo. Thank you po. Maraming salamat din po muli, Ma'am Judith at Sir Drew. Opo. At sa lahat po ng ating kasamahan dito sa DWIC, maraming salamat po sa muling pagkakataong tulong ninyo sa atin. Salamat po. Good Ingat po morning kayo. Ingat. Si Ginoong Julius Corpus po yan, ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board. Arangkada Balita! Magbabalik mga kaibigan ang huling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Uy, teka muna, batiin ko lang saglit yung ilan sa ating mga nanonood tagapakinig. Yung aking kaklase ng high school na nakabasa dyan sa Japan. Oo, si Veo Peralta. Hi, gozaimasu. Class president namin yan. Kaya magaling yan. Hindi ko lang alam kung nandito na ngayon sa Pilipinas. Mukhang nandito na O si Kuya Nelson, si Kuya Ray Esplana. Hello po sa inyo. At si Ma'am Rosemary Assessor. May nagtatanong dito, si Kuya Jumar Abgao. Nasan daw ba ang live po kami lahat ng programa namin sa Facebook page po ng DWIC and even sa YouTube. Eto na ang oras mga kaibigan. Alas 5:51 na ng umaga. Arangkada Balita! Ay, gabol pa natin ang ilang pa mga pagulat mula sa probinsya. Mula dyan sa Ilocania, Manong Ronald Idol Cabset Domingo.
Nagpapatuloy ang search and rescue operation kay Dumalnay Municipal Councilor Pedro Cascayan matapos itong mapaulat na nawawala simula noong Sabado, Setyembre 21. Ayon kay Police Captain Junjun Medina, Chief of Police ng PNP Dumalnay, Ilocos Norte, nawawala ang biktima habang ito'y pumunta sa bulbukundoking lugar para manguha ng yantok, ngunit naligaw siya. Sa pagbabalik kaya humingi siya ng tulong. Agad na bumuo ng 2 team ang mga autoridad sa tulong ng Regional and Provincial Mobile Force Company at Philippine Marines para sa paghanap sa nasabing konsehal sa lugar kung saan siya huling nagbigay ng impormasyon hinggil sa lokasyon nito sa barangay Isik-Isik sa bayan ng Bintar, Ilocos Norte. Ayon kay Captain Medina, hindi na siya makontak ng konsehal simula kahapon ng umaga dahil maaring lubat na ang kanyang cellphone. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, punta tayo sa Calawar Zone. Particular dito sa bahagi ng Cavite, 2 katao daw po ang patay sa pagsalpok ng isang motorsiklo, pagbangga ng isang motorsiklo sa isang poste dyan sa Cavite. Alamin natin ang report mula kay Arman Cambe. Kay Arman, good morning. Kapwa dead on the spot ang magkaangkas sa motorsiklo nang bumangga ang kanilang sinasakyan sa isang poste sa barangay San Rafael, Noveleta, Cavite kagabi. Ayon sa mga investigador, parehong lasing ang mga biktima sina Mark 24 at Martin 20 anyos, kapwa mga residente ng Rosario, Cavite, nang sumakay sa motor patungong Cavite City. Pagsapit umano sa National Highway, dahil sa bilis ng takbo, nawalan umano ng kontrol sa manibela si Mark at tuloy-tuloy na bumangga sa poste na nasa gilid ng kalsada. Agad na namatay ang 2 biktima. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impina, may todo lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Hey partner, batiin natin yung ilan sa ating mga... Oy, oo Nagkamali ako kanina, sorry po. Sir Roberto Aguinalde. Roberto. Si Sir Mark Cho, maraming salamat po sa inyo. Si kay Ma'am Rosemary Assessor. Syempre, kay Ma'am Maggie Laksamana. Yan. Happy viewing, happy listening po sa inyo. Ha? Good morning Kay po Sir sa inyo, Jumar ha? Abgaw ha. O live po kami lahat po ng programa namin nasa FB page ng DWIC. At syempre, ang YouTube. Ayan. Ay, may birthday ngayon? Ha? Ano yan? Ngayon ba yan? Ngayon yan? Ngayon daw. Birthday po ni Cyrus Kanya at kasabay din po ng ating pong Happy birthday sa... pagbati kay Cyrus Kanya. Kami rin po ay nananawagan sa kanya pong mga kaanak na kung maaari ay magdala po kayo. De, joke lang. Happy birthday, Cyrus Kanya. Yan. Finance officer natin yan si Sai. Oo, yan. At batiin ko lang din, happy viewing, good morning kay Dr. Liza Nerves po, ang ating pong dentist dyan po sa Kankalu. Ay, Yan. binanggit mo na yung mga nakakatulong sa ating Yes. health. Yung aking therapist din, si Miss Rachel Nobe. Oh, yan. Magandang umaga sa inyo. Happy birthday din daw kay Angel Sagales, Sagales. ang ating pong tech dyan po sa Naga. Happy birthday po. Yan, marami pong Ingat salamat kayo. sa inyo pong pagtutok. At tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aloy Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po ang inyong lingkod, muli Judith Estrada Larino. At Runa Sino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos po niyan, panibagong bugsan ng balitaan sa Pasada Balita, of course, kasama si John Ibanez. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide
nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.